Magandang gabi Pilipinas, live mula rito sa Pag-asa DOST. Narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Magandang balita nga po, no? Yung Intertropical Convergence Zone, ay sino nakaka-apekto dyan po sa may Mindanao region kanina, wala na nga po at hindi na nga po yan nakaka-apekto sa nasabing rehiyon. Ano nga bang dahilan kung bakit wala na po itong ITCZ sa ating bansa? Well, ayon po sa Pag-asa, no, ito po kasing weather system na ito ay nag-o-oscillate at dahil pa nga po lumakas po itong ridge ng high pressure area na ating binabantayan, tinulak po nito yung mga hangin ng Intertropical Convergence Zone. So, hindi na po ito nakaka-apekto sa ating bansa ngayon. At dahil nga po dyan, asahan po natin nagaganda na yung panahon natin. Dyan po yan sa may Mindanao region at titigil na po yung mga pag-ulan na ating na-experience. So for tonight, magiging maganda pong lagi na ating panahon. Dito po yan sa atin sa Metro Manila at ganun din sa buong bansa. At ayon po sa Pag-asa, ngayon naman po wala naman po tayong namamataang anumang bagyo o sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero ganun pa man, may binabantayan po tayo na cloud clusters no, sa may Eastern Pacific Ocean. Pero ayon po sa Pag-asa, wala pa naman po itong significant kumbaga effect sa ating bansa. So wala pa naman po itong inaasang idudulot na pag-ulan sa atin. Pero ganun pa man, continuous monitoring ang dapat nating gawin hinggil sa nasabing weather disturbance. Pag-usapan naman po natin ngayon yung highest temperature na ating naitala kanina, no, bilang mainit nga po yung panahon na ating na-experience nowadays. Nangunguna nga po sa listahan ng pinakamainit na lugar kanina. Ito nga pong Subic, Zambales dahil nakapagtala po tayo ng 37.2 degrees Celsius. Pangalawa naman, Cabanatuan, Nueva Ecija, meron tayong 36.8 degrees Celsius. Pangatlo sa listahan, Naiya, Parañaque, meron tayong 36.7 degrees Celsius. At Tuguegarao City, mainit din po yung panahon natin kanina, meron tayong 36.5 degrees Celsius. At dito po yan sa atin sa Pag-asa Science Garden, Quezon City, meron tayong 35.6 degrees Celsius. At dahil mainit na panahon na nga ating nararanasan sa bansa ngayon, narito pong ilang tips para manatili tayong hydrated. Una, uminom ng 8 hanggang 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw para ma-replenish ang mga nawawalang fluids sa ating katawan. Ugaliin din ang pagkain ng 5 cups o servings ng prutas at gulay na matubig gaya ng lechugas, pakwan, ubas, broccoli at pipino. Inirekomenda rin ng Department of Health o DOH ang pag-eehersisyo. Sa ganitong paraan, makararamdam tayo ng uhaw na siyang makatutulong sa atin to consume liquids. At yan nga po mga dagdag paalala sa inyo ng Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Mga kababayan, pumasok na nga po tayo sa kasagsagan ng hot and dry season at napapabalita rin ang banta ng El Nino na posible nating maranasan ngayong 2014. So sa puntong ito, dapat ay regular na nating bantayan ang level ng tubig sa ating mga dams nang sa ganyan masiguro nating sapat ang supply ng tubig sa ating mga kabahayan. Sa puntong ito, sisilipin po natin ang dam update na inilabas ng Unahin po natin ang Angat Dam sa Bulacan. Ang dam na ito ang nagsusupply ng tubig dito sa Kalakhang, Maynila. And as of 6 a.m. today, umabot ang water level nito sa 179.80 meters. Inaabiso ng lahat na magtipid ng tubig dahil bumaba na ito ng husto sa low water level na 180 meters. Ngayon nga, idineklara ng nasa critical level na ang tubig sa Angat Dam. Samantala, sa Pantabangan Dam naman sa Nueva Ecija as of 6 a.m. ay nasa 181.99 meters pa naman ang water level nito. Safe pa naman ang dam na ito no, dahil malayo pa ito sa low water level na 171.50 meters. At bilang panguli sa Magat Dam sa Isabela, mula 168.79 meters noong May 11, pumalo naman sa 169.01 meters ang water level sa nabanggit na dam as of today. Pero ganun pa man, inaabisuan pa rin lahat na magtipid ng tubig lalo pat malapit na rin maabot ng Magat Dam ang low water level na 160 meters. Patuloy na babantayan ng Pag-asa ang level ng tubig ng ating mga major dams lalo pat ngayong taon ay posibleng maramdaman na natin ang epekto ng El Nino. Samantala sa ibang usapan, si Haring Araw sa ganap na 5:29 ng umaga at lulubog naman sa ganap na 6:16 ng hapon. At iyan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok dito lamang po yan sa Panahon TV Express. And of course, ang tabayanan po susunod kong ulat mamayang alas 9 ng gabi. Dito lamang po yan sa News Live sa People's Television. For the meantime, please follow us on Twitter and please like our Facebook page. At pwedeng bisitahin ng ating website. It's www.panahon.tv. At your service nga po para sa News at 6 ang inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Magandang gabi and have a great week ahead.